What's up guys, Doshi Vinci here for today's vlog. Bigyan ko lang kayo ng ride impression with CF Moto 300 SR. So yes guys, bigyan ko lang kayo ng ride impression with this bike. Ito ko lang kayo bigyan ng parang selfie cam. Kaso itong mounting ng aking camera mapuputol na. So ganun pa man, pagpukusan na lang muna natin itong front cam, main cam natin, no? So yan, actually nakagawa na ako ng vlog na ito. Unang test ride ko na ito kay Bad Trip kay Bad Trip Moto. Tuwan-tuwa ako sa bike na yun nung na-test ride ko yung CF Moto 300 SR niya. Pero since na-delete ko yung ano na yun video na yun this time, bibigyan ko kayo ng review kung kamusta tong 300 SR para ma-refresh man lang ang ating memory or feeling with this bike. So ngayon, nandito ako sa Nasugbu, going to Kaibiyang kasi umikot ako from Kawit, Tagaytay, papunta dito sa Nasugbu and then Kaibiyang and then uwi tayo ng Kawit. Pero since may mga lugar dito na magaganda kurbada, pa-uphill, at the same time, iba't ibang technical corners, might as well bigyan ko na rin kayo ng ride review or ride impression kung kamusta tong bike na to. And ito pa lang, may pa-assault na agad. So matitikman natin yung kanyang power delivery. Fourth gear. Grabe, walang kahirap-hirap umatak. Sheesh! Walang kahirap-hirap. Yan ang maganda dito yung kanyang 300cc power. Kahit single cylinder lang siya, walang kahirap-hirap mag-overtake, umatak ng uphill, ganyan. Actually, ngayon ko pala siya ulit magagamit for cornering. Kasi na ito mga nakarang araw, hindi ko talaga siya nagagamit kasi nga nag-uulan. Pero ngayon, ito, matetest ride na tayo din siya sa corners. Gagi na ano ko dun. Kamali ako dun. Pero uphill power, walang kahirap-hirap, grabe. Ganda ng feedback din ng corners. Parang gustong-gusto niya talaga mag-lean netong bike na to. Siguro dahil din sa tire profile niya na 110/70 ang harap, 140/60 ang likod. So parang mas palapad yung rear tire. Ito downhill. Yun sumusunod lang talaga sa counter steering And speaking of counter steering, napakagaan ni counter steering ng bike na to. Ito mga advantage ng mga sports bike Parang kung gusto mo magpalit-palit ng direction, napakadali. Ang daling i-counter steer ng bike kasi nga dahil sa kanyang clip-ons na handlebars. And speaking of clip-on handlebars, in my opinion parang nasa upright pa rin ang kanyang riding posture. Compare natin si R15 na sobrang aggressive ng riding posture nun. Ito, parang mataas-taas pa rin. Hindi siya ganun kasalubsob, at the same time nasa comfortable side siya. Pagdating naman sa corners, kanya-kanya preference yun tulad yan nagka-counter steer naman siya na maayos. Medyo hinay-hinay lang tayo kasi basahing kalsada. Yan, tulad yan, diba? Pero yun nga, when it comes to kanyang counter steering tsaka handling, superb. Talagang bibigyan kanya ng confidence tulad yan easy. Ganda ng direction na binibigay. Sumusunod lang talaga siya kung ano yung gusto kong mangyari. Yung response ng makina, grabe. Di kayo papaya sa hatakan nito tsaka sa uphill power. Actually, may hina pa nga hatak na ito kasi nagpalit tayo ng muffler tapos hindi ko pa napapatune yung ECU na ito. Kailangan pa siyang marima para lumabas yung kanyang full potential. Braking, yun nga, dual channel ABS, working naman. Pero natitigasan ako sa front, hindi ko alam kung bakit. Siguro kulang lang sa maintain. And tila S. Sheesh! Grabe! Naglilin yung bike. Once na kinounter steer mo siya, mapifeel mo yung bike na parang gusto mo matake lagi sa corner. Gustong-gusto niya yung kurbada. Napaka-stable. Napaka-stable sa kurbada. Kopya basa.
Natutuwa ako, kaso basa eh. Mahirap na, baka dumanas tayo. Pero sinasabi talaga ng bike na mag-lean ka ba, Binji? Parang ganun. Pero yung power talaga. Woo! Lakas! Grabe, speechless ako. Kopya, ano yun? Pinadaanan tayo asfalto na madulas. Medyo gumayama ang ating likod. Okay, basa kalsada, kaya hinay-hinay lang, Vinci. Pero nakakatawa talaga yung power na ito. Kung napanood nyo yung reveal ko with this bike, ito yung sinasabi ko na kaya ako kinuha ang motorcycle na to kasi gusto ko magkaroon ng fun bike. Gusto ko magkaroon ng motorcycle na mag-enjoy ako, especially when it comes to cornering. Kasi yun yung binibigay sa akin ng bike na to. From performance, handling, cornering, grabe. Hindi talaga ipapaya ng power ng bike. Ito, apil ulit to. Third gear, counter steer, power. Meron! Grabe. Hindi kanya ipapaya. Nag-aalangan lang ako konti sa brakes. Although functional, dual channel ABS brakes. Kaya lang, parang nag-aalangan ako. Kasi parang hindi siya kumakapit agad, kumakagat agad, ganyan. Compare sa ibang bike na nagamit ko na konting brake ko lang, eh yun na agad, kapit na agad. Straight! Matik na, let's go! You get the idea. Speechless ako, lintik! Sarap gamitin ng bike. Ito yung sinasabi ko talaga. No, when it comes to performance, hindi kayo papayaan na itong bike na to. May hatak siya, may power siya, may handling siya, may cornering siya. Grabe, track weapon, cornering weapon tong bike na to. Sa totoo lang, ang napapansin ko sa mga low displacement, especially mga sports bike, nararamdaman ko yung weakness niya pagdating sa uphill. Compare dito, since 300cc na nga to, parang easy na lang sa kanya yung uphill. Tapos may power pa. Then eto na naman, straight na naman. Let's go! Grabe! Nice! Ibang klase! Super enjoy! Para sa presyo niya ngayon especially kung second hand, sobrang solid, sobrang affordable, sobrang mura. Bang for the buck to. Especially sa kanyang power, suspension, handling. Grabe, hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali with this bike. Especially kung gagamitin ko siya sa mga ganitong klaseng ride. Like, ayan nga, cornering, uphill, weekend bike. Grabe. Sobrang enjoy. Dagdag ko na lang din pala guys, di ko nasabi sa vlog. When it comes naman sa kanya suspension, nasa soft side siya. Pero yung pagka-soft niya, parang stable pa rin. May mga suspension kasi kapag malambot ang suspension, parang gewang ka ng gewang pag nasa kurbada ka. Whereas ito, soft side, pero parang ganda pa rin mag-absorb. Ganda ng feedback na binibigay sa akin. Hindi yung parang talbog ako ng talbog, parang gano'n. Pero kahit na nasa soft side, napaka-stable pa rin. Stable niya pa rin sa kurbada. But anyway, yung kanyang suspension is adjustable yung likod. Pero yung preload lang ang pwede nyo i-adjust. Then sa harapan, wala. As is na siya. Settings na ito sa harapan. As is na. Yung likod, pwede nyo pang mabawasan yung preload, matagdagan yung preload, etc. Ibang klase yung performance tsaka feedback na binibigay sa akin. Sobrang solid. Hindi talaga ako nagkamali with this bike. Ito yung hinahanap-hanap ko talaga. Although sige, sabihin na natin mas malakas si MT-03. Kaso naked bike kasi yun. When it comes to cornering, okay din siya, maganda din siya. Pero iba pa rin talaga yung feeling pag naka-sports bike ka Especially sa cornering, ibang-iba yung feeling compare sa mga naked bike. Since mukhang basa ang kalsada sa may pocket ng turn natin guys, hihinay-hinay lang ako. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin tansya yung gulong natin. Since yun nga, stock tires to. Pero malay natin mapalitan na to, diba? Pero bago tapusin yung vlog, i-walk around ko lang muna kayo. Quick specifications lang tayo with this
sports bike. Hanap lang ako ng pwesto para kahit papaano is mabigyan ko kayo ng proper specifications with this motorcycle. So ito guys, CF Moto 300 SR, 300cc single cylinder, 4 valve, double overhead cam. Meron siyang full LED light. LED ang kanyang headlight with running lights. LED rin, tingnan nyo. Ayan, yung gilid, LED. Kanyang taillight and turn signals are LED rin. Meron siyang TFT display. Meron siyang dalawang mode, Eco mode and Sports mode. Ayun, yung TFT display natin is nakatakip ng aking sticker. Kasi yun nga, malay natin, masita na naman tayo, diba? Although, makakita ng sila na 3 digit, ikala mo, na agad. Joke lang. Ayan, naka-upside down forks nga siya. Tapos, nung kanyang brake caliper is 4-piston caliper with radial mounting. So, mas maganda yung feedback na binibigay sa braking. Kaso, yun nga, napapansin ko ng tigas lang ng kanyang braking, no? Sa tires naman, meron siyang CST radial tires. 110/70 ang harap, 140/60 yung likod. Tapos, yung lapad ng mags is 3.75 ang rear, sa front 2.5 yata, ganyan. Seat height is 780mm lang guys. So napakababa talaga nito kasi tingnan nyo. 5'7" ako and sobrang lapat na lapat. Ang aking paa, medyo bend pa nga yung aking paa pagdating sa sitting position. And speaking of riding posture naman, yon hindi siya ganun kasalubsob compare sa ibang motorcycle na sports bike katulad ng R15 and KTM, RC200. Salubsob siya. Ito, nasa nasa upright. Medyo upright pa yung kanyang riding posture. Pero pagdating sa kanyang cornering or sa handling, sobrang ganda ng feedback na binibigay sa akin. Sa tangke niya is nasa 17 liters ba? Hindi ko sure kung ilang liters ang kanyang tangke. Tapos yung sprocket niya, maniwala kayo sa hindi, 36 lang ang kanyang sprocket, yung rear. Tapos 40 ng harap. Sobrang liit ng sprocket. Pero pagdating naman sa kanyang performance sa hatak, hindi kayo papaya kasi nakita nyo naman kanina, diba? Appeal. Throttle up lang ako. 4th gear. Pero humahatak pa rin. Ang lakas pa rin. So, yan yung ating review and ride impression with CF Moto 300 SR. So, akit lang tayo sa turn natin para kahit pa paano makauwi-uwi na rin. Kaya ako naghahanap kayo na parang sports bike, tapos ang budget nyo is parang 4 R15, KTM RC200, siguro pwede nyo rin consider tong bike na to. Kasi etong bike na to is nandito na lahat ng kailangan nyo. Dual channel ABS, TFT display, full LED lighting, 300cc sports bike. Bang for the buck talaga ang CF Moto 300 SR. Yung pinagkaiba ng sports mode sa eco mode, hindi ko ma-distinguish to be perfectly honest. Pero kanina nung tinetest ride natin, nasa sports mode tayo. Sa eco mode, try natin. Yan, eco mode to. Halos pareho lang yung kanila response ng engine. Hindi ko ma-distinguish talaga. Sa city riding, matik na yan sa sports bike. So, hindi siya recommended for that. Pero kahit naman siya isingit-singit kung tutusin. Sa long ride naman, eto semi-long ride lang naman ang ginawa ko. I'm not sure kung sanay na ba talaga ako. Pero sa totoo lang, wala akong nararamdaman na kahit anong awit, kahit anong sakit sa katawan or what. Kasi nga, siguro yun, sanay na rin tayo. At the same time, hindi rin naman talaga ganun ka-aggressive etong bike na to. Pero pag talagang sinimulan mo ng kurbada, sasabihin niya sa'yo, sige, umatake ka lang, kayang-kaya ko yan, parang gano'n. So, yan guys, ang aking CF Moto 300 SR ride impression. I guess, dito ko na lang tatapusin ng vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, salamat sa pag-comment. Hintay na lang mga susunod ko na vlog, and ako'y uuwi na. You all know the drill. Ride safe. Peace out.